Hello everyone and welcome to Kaji's channel. So sa video na to, makakasama naman natin si Ate Celeste and for sure makaka-relate ka sa video niya kung ikaw ay full-time mom or matagal ka nang nahinto sa work mo, let's say 20 years na wala kang work. Pwede ka pa ba sa virtual bookkeeping? Wala ka rin background sa accounting or sa bookkeeping. Kung interested kayong malaman ang story ni Ate Celeste, please keep on watching. Until the end, do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online. Kasi online work is amazing! So sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. So, let's welcome Ate Celeste. Hello po and welcome to Kaji's channel. So, would you like to introduce yourself po sa mga nanonood ng video na to? And yeah, kahit anong information na gusto mong i-share about yourself, you can share that. Yes, I'm Celeste Hakda. I'm 34 years old. So, I'm story coach. 20 years ako full-time mom. So, pagka-kasal na ng husband ko, tapos after a year lang po, nung magkaroon na kami ng baby, so I decided na mag-stop na mag-work kasi hindi ko po kayang pagsabayin yung may aalagaan kong family at tapos yung work ko ng sa planta. So, 12 hours a day. Tapos, 6 days a week. So, sabi ko, hindi ko talaga kakayanin. So, nag-decide kami ng husband ko na ako sa family muna, mag-take care siya na magpa-provide sa amin. So, ang nangyari, coach, yun nga, 20 years akong okay naman, happy naman, okay naman kami financially, hindi mayaman, hindi masyadong well-off, pero nakakasustain naman. Kaya lang sa hindi inaasahang pagkakataon, ikasakit yung husband ko last year. So, na-stroke siya. And talagang nawindang talaga ako ng coach kasi parang paano na siya na yung provider namin. So sabi ko, paano nang gagawin ko? Ano naman akong trabaho? And sa isip-isip ko, paano akong babalik sa industry? 20 years na akong work. So talagang settled na ako maging full-time mom. Full-time housewife. Yan. So doon talaga sabi na maraming sabi, mag-VA ka. Naisip ko, wala akong ka-idea sa VA na yan. Talagang hindi ko mapasok sa isip. Naririnig ko siya pero wala akong interest noon kasi parang wala lang ganon. Tapos hanggang sa makalma na yung sitwasyon namin pero andun pa rin yung mga problema na kakaharapin. Paano financially, talagang yung number one, financially, paano. Hanggang sabi ko, hindi ako pwedeng umalis ng bahay na bumalik sa industry kasi hindi ko na mag-aasikaso sa mga bata at sa husband ko. So sabi ko, talagang kailangan work from home. Tapos, doon ako nag-start mag-YouTube. Tinignan ko kung ano yung, ang dami pala ng coach, ang daming klase ng VA. Sabi ko, ano bang klase ng VA nga gawin ko? Sabi ko, ano ba yung kaya ko? Tapos kaka-search kong ganyan, napunta ako doon sa YouTube channel ng coach. Tapos sabi ko, pinanood. Yung una parang sabi ko, hindi ko yata kakayanin. Hanggang sige lang, panood lang ako ng panood ng mga videos nyo. And then, sabi ko sa sarili ko, ito talaga, ito na yung gusto ko, ito yung kaya kong gawin. Tapos napaka-ganda pa ng mga YouTube videos nyo kasi talagang concise, informative talaga siya. So nanood, pero sabi ko parang kulang pa tong YouTube na to. Sabi ko, parang ano lang siya, overview lang. So sabi ko, paano ko matututunan? Sabi ko, ganyan, parang ang hirap mo siyang papanoorin na hindi mo siya i-apply. Kasi ito talaga yung matututunan mo. Tapos hanggang nakita ko po na may mga courses kayo na offer. Noong una sabi ko, hindi ko kaya. Kasi sabi ko, parang hindi ko pa kaya sa ngayon. Lalo ngayon, nakaharap kami sa financial problem. Tapos hanggang sa pinakamagandang pagkakataon, nagbigay ng promo coach. Ginrab ko talaga yung chance na yun na promo. Tapos hanggang nag-enroll ako nung promo na yun, talagang ilang days na lang bago mag-cut off. Tapos hanggang sa
nagkaroon din ako kasi meron akong thyroid problem. And talagang before nagkasakit yung husband ko, naka-due ako for operation. Talagang yung check-up ko noon, before ng surgery talaga, doon na-stroke yung husband ko sa paliban yung magpapa-opera ko. And then, nung okay na yung husband ko na medyo kaya ko na muna siyang iwanan sandali, pinurso na namin yung operation kasi natatakot kami patagalin pa. And then habang naka-confine ako, Doc, yun yung first Zoom meeting natin. As in talagang kaka-opera ko pala, parang kinabukasan pala ng opera ko, nag-join ako ng Zoom meeting. Kasi talagang gusto ko talagang na-experience kung paano maging makasama sa community. And then from nung pauwi na sa bahay, doon ko na sinimulan yung course. Eh, tapos nakakatawa pa nung course coach habang pinapanood ko yun, sabi ko na, eto na yung mga worries ko. Sabi ko ganyan, ano ilalagay ko sa resume ko? Talagang yun nakakapagpa-worry sa akin na wala akong work experience na extensive kasi nga huminto rin ako kaagad, parang ilang years lang ako nagtrabaho, huminto na kaagad ako. Wala ako lalong VA experience. Sabi ko, ano ilalagay ko sa resume ko? Tapos hanggang yun, pinayuhan mo ko, coach ko, ano yung mga, ano ko lang yung skills ko, kung paano ko pagagandahin yung resume, nandun po lahat sa course nyo. And then, ayun, hanggang sa sinimulan ko na siya, sabi ko, baka naukulitan na si coach sa akin kasi sana yung message ko sa Slack. Sabi ko, coach, paano to, ganyan. Kasi talagang, gusto kong ano yung parang answer key. Gusto kong talagang magpareha sila. Kaya kada item na hindi nagpaparehas, talagang binubulabog ko si coach, kakatanong. So sabi ko, ito yung benefit ng may naka-enroll kay coach kasi yun yung hindi mapapantayan talaga, yung anytime na meron kang hindi maintindihan, andyan yung support system. Hindi man kayo available coach, pero lahat ng staff yung team nyo handang mag-respond. So yun talaga yung sabi ko na napaka-importanting factor yung may magtatanungan ka. Kasi hindi naman lahat na YouTube, hindi lahat na i-google. So, mag-spend ka ng napaka-maraming oras para basahin yung napakadami-dami, tapos hindi mo rin naman makukuha yung pinaka-concise answer na gusto mo. So, sa inyo, coach, yun yung talagang blessing na andyan yung support system nyo. Kahit na ang tagal na namin naka-enroll, kahit tapos na namin yung course, basta may tanong, ayun, ready po kami sumagot, coach. Po. Thank you so much, Celeste. Hindi ko alam na ganun yung background mo bago ka mag-start. And sobrang natatouch ako. Kanina naiyak ako, pero thank you so much pa sa pag-share ng story mo. And sana okay ka na and yung husband mo okay na din. So, ngayon, di ba, saan ka ba nag-join? Sa course or sa challenge? Doon sa course, coach, yung pinakaunang-unan yung panglumang course, coach, ang naabutan ko bago kayo palit ng 2023 ata ang coach. Opo. So, nung course yon, di ba, South Asia? So, nung nag-purchase ka ng course, gaano ka katagal bago ka magkaroon ng client? Medyo matagal ko, coach, kasi parang halo-halo talaga yung pinagdaanan ko, coach. Sabi ko nga sa email ko sa inyo, hindi naging madali yung bookkeeping career ko kasi andun yung meron akong, pinapagaling ko pa yung sarili ko. Nagpapagaling ako, nag-aaral ako yung course niya, coach. Pinapanood ko yun. Tapos hanggang nag-iintindi ko rin ako sa therapy ng husband ko. So, talagang andun yung struggle na mawawalan ka ng self-confidence. Sabi ko, kakayanin ko ba to? Pero kada magbubukas ako ng Facebook, makikita ko po yung mga post mo na parang motivational. Yun doon ko na sige, magtuloy ka lang. Talagang hindi ko lang ma-like kasi alam mo yung coach na sabi ko, ayoko munang magparamdam. Ayoko munang magparamdam pero lagi ko talagang tinitingnan yung mga post nyo tapos lalo yung mga motivational na yung take action, ganyan. Yun yung nakakapag-encourage sa akin magpatuloy. So, hindi siya ganun kadali, pero in-apply ko po lahat ng natutunan ko sa inyo. Saka, ang pinakamaganda kasi yung nagawa ko yung tinuturo nyo na mag-manage. Yung kung paano gumamit ng QuickBooks, kung paano gumamit ng Xero. So, yun yung importante kasi pagka in-interview, at least may alam ako kung paano, kung ano ba yung nangyayari. So, yun po. Tapos, isa pang in-apply ko yung tinuturo nyo na during interview, magtanong ka na magtanong. Ayun talaga yung isang factor. So, hindi talaga
from yung unang interview, okay na hindi coach. Talagang nandun yung mawawalan ka ng self-confidence na kakayanin ko pa ba sa simula? Kasi unang interview pa lang, parang semplang na. Ganyan. O di, tuloy lang hanggang tuloy lang ng tuloy. Tapos, sinamahan ng maraming prayers talaga. Sobrang daming prayers talaga po. Hanggang finally, ng February this year, 2024, nagkaroon ako ng flying coach. Part-time siya, pero napaka-bait. Kasi parang nakikita ko yung employer ko sa inyo, coach. Parang siya yung ikaw na napaka-siyagang magturo. So, talagang blessing, coach, na nakaka-acquire ko ng ganong client po. Wow. So, taga saan yung client mo? Ano po, Michigan, USA. Sa USA. So, ano ka, nag-work gabi or araw? Flexible naman po yung binigay niya sa akin. Yung pa isa, Wow. kasi tinanong niya kung ano yung availability ko. Di syempre, hindi ka pwede mamili. Di o, first, job. Sabi ko, okay ako kahit na gabi sa atin, umaga sa kanila. So, okay ako sa ganun. Tapos, nag-open naman siya ng flexible na pwede naman kung gawin yung mga task ko, yung mga duties ko na kahit anong oras. So, basta meron lang akong mga deadlines na dapat doon ko matatapos. So, flexible. Yun, Ang coach. galing. So, ang ginagamit niyo is QuickBooks. QuickBooks coach. In-enroll ko po sa inyo una yung zero, tapos yung luma, tapos hanggang nagkaroon po kayo nung bago sa QuickBooks, in-enroll ko din po yon. So talagang nagamit ko sila parehas. Yung coach. Galing. Pero ilang oras ka sa sa work? Anong una coach, konti lang talagang. Kaya hindi ako gaano, parang nahihiya akong ng interview niyo ko, sabi ko, naku, nakakaya naman. Kasi wala pa naman akong gano'ng napuprove. Kumbaga talagang starting pa lang ako, nakakaya nang ma-interview ako ni coach kasi ganito pa lang naman yung na-accomplish ko. Pero, ayun, sabi ko, hindi naman lahat nag-start sabi niyo nga, hindi lahat nag-start ng bongga. So, step by step. So, yun, nag-start ako coach ng ilang hours lang. Alam mo yung first salary ko na 2 weeks coach, nasa wala pang 2,000 pesos. Sabi ko parang, wala, kakaunti lang. Pero yun pala, hindi niya ako binibigla. So, unti-unti hanggang nagkakaroon ako ng 10 hours a week. Tapos last, nakaka 20 plus hours a week na ako. Hindi pa full-time coach, talagang part-time lang. So, mga around, lang ako, 10 to 15 hours per week lang po ako. Galing. So, may mga ganun talaga na employer na, for example, sa una, onti lang yung time mo. Kasi, kumbaga, parang inassess ka pa niya kung paano ka mag-work, kung paano ka makipag-communicate, and paano mo na-handle yung mga tasks na throw niya sa'yo. So, once na makita niya yung potential mo, doon siya mag-a-add na mag-a-add. And doon din mag-i-increase yung hours mo and, of course, yung income mo. So, may mga clients talaga na ganyan. And, nakakatuwa lang kasi, di ba, part-time siya, tapos flexible. Imagine, nasa US yung clients mo, pero ikaw ay nag-work na anytime na gusto mo. And ang maganda pa dyan is, di ba, kasi yung iba kasi iniisip nila na I'm too old for this. Yes, Tama? coach. Pero kapag dating sa ganito, walang edad-edad. Question, nung ikaw Yes. ba nag-apply, tinanong ka ba niya, how old are you? Hindi naman, coach. Wala siyang diba? ganong tinanong na personal sa akin. Basta ako pa nga lang, syempre, unang salang sa interview, yung tell me about yourself, ganyan. So, nilinihan ko talaga, sinabi ko na wala akong work experience niyan, ganyan. Yun lang. Tapos, nagtanong na siya ng konti tungkol sa QuickBooks, ganyan. Tapos, nung badlang huli, ayan na nga, parang hindi na siya gano'n matanong. Yung turo mo, coach, ako na nagtanong. And, yun, maganda kasi yung parang napuprove mo nga na siguro nakikita nila pag nagtatanong ka na may alam ka kahit pa paano. So, talagang patok na patok yung turo mo, coach, na magtanong. Oo, kasi ikaw yung mag-isa ng question, di ba? So, unahan mo na. As long as related yung tinatanong mo dun sa gagawin mo or dun sa company or dun sa tatrabahuhin mo. So, nakakatawa. So, ano sabi ng husband mo ngayon na meron ka ng work na nandyan ka, pero nandiyan ka sa house? Opo, yun nga. Kasi hanggang ngayon hindi pa rin siya nakakabalik sa work niya. Although, naka-indefinite leave, pero hindi pa kaya. Malaki na improvement niya, coach, pero hindi pa kaya. Yun nga, nagpapasalamat siya. Sabi niya, sorry. Sabi niya, parang nagpapasalamat siya na kahit paano meron kaming income. Ganyan. Na hindi ko akalain, coach, na wala talaga sa hinagap ko na magkakaroon ako ng ganito. na kaya ko pa palang kumita. Gano'n. After 20 years. Kung dati parang napapanood mo lang na, ay oo nga, sila kumikita online. So, kaya mo din pala, di ba? So, kung kaya ng iba, kaya mo din.
Kailangan lang Tama. talaga is mag-take ka ng action. Yes, coach. Talagang una talaga mawiwindang ka, mawawala ng self-confidence. Pero yun nga, tuloy lang, take action, tapos little step at a time. So, hindi natin makukuha agad-agad. Yan, parang sinabi mo rin na hindi naman lahat nag-umpisa ng maraming alam. So, lahat nag-umpisa ng kakaunti lang, basic. So, na-prove ko po talaga sa aking coach kasi walang-wala talaga, coach. Akong kaalam-alam dito. Talagang nood-nood lang ako nung ano nyo, ng course nyo, at saka ng mga YouTube videos. Okay, coach. Sabi mo kanina, 20 years ka na walang work. How about yung pagka-techie mo sa computer? Kung i-rate mo yung sarili mo, before, nung nag-take ka pa lang ng course, paano mo i-rate yung sarili mo? 1 to 10, 10 being the highest. Sa computer skills coach, Mm. dati nasa 5 ako, sabi ko mga sa 7 na ako ngayon, coach. Tumataas, di ba? Kasi talagang dati, yung simpleng Microsoft Word lang, Excel, konti lang, mga basic lang. Kasi hindi mo talaga siya malalaman, matututunan hanggat hindi mo ginagawa. Araw-araw ko din sa bahay lang. Wala naman akong paggagamitan ng ganung coach. Kaya talagang basic lang yung alam ko. Hanggang eto na, ayun, marami na akong natutunan ko ng Slack. Unang-una sa inyo, buti nga coach, naka-Slack tayo. Kasi pagdating ng client ko, Slack din yung ginagamit niya. So medyo kabisado ko na kung paano siya gawain. Ayun, tapos yun nga yung sa mga software, yung QBON, Zero, ayan, kung paano mag-Zoom, yung email. So dati talagang, okay, email, ganyan, titignan ko lang, pero hindi ko masyadong nagagamit kasi sa bahay nga lang ako. Pero ngayon, gamit na gamit, coach. Gamit. Na ako. Ang galing. Alam mo, Celeste, yung story mo, for sure maraming makaka-relate. Kasi karamihan din kasi ng mga nagme-message sa akin, ang sinasabi nila na parang yung edad nila is tingin nila hindi na para sa ganito, tapos hindi ako tech savvy, yung computer skills ko napakaliit, kung hindi ganun ako ka-techy, paggamit ng keyboard, ng computer, yun yung laging worry nila. And isa pa is yung accounting nila, accounting knowledge. Ikaw ba? May background ka ba sa accounting before? Wala, coach. Wala po. Wala talaga. Wala po, coach, kasi iba po yung tinapos ko, iba tong ginagawa natin. Yung talaga, ang ginawa ko lang, yung, di ba yung sa introduction ng course nyo, meron namang basic, ano mga debit, credit, na talagang nalilito ako kung ano ba si debit, kung ano ba si credit dati. Ayun, talagang, from yung course nyo, yung introduction nun, tapos nagbasa-basa lang din ako kung ano-ano ba yung mga yan. Tapos ano ba tong escrow na to, may mga ganun-ganun pa, coach. So, hindi ko alam. Talagang, yung introduction ng course nyo, nandun naman po yung basic na accounting. Tapos nilagdagan ko lang ng basa-basa. Nagkaroon ako ng, hindi ko masasabi coach buo, pero at least meron akong konting alam tungkol doon. Parang basic na basic lang po. Yun. So, at least, diba? So, at least napatunayan natin na kahit walang background sa accounting or sa bookkeeping, kung gusto mo talaga, then pwede ka. Basta tutulungan mo lang yung sarili mo na mag-aral, mag-research, magbasa, manood ng mga video, diba? So, yun lang yun eh. So, minsan kasi yung parang yung takot nga, diba sabi ko, lagi kong sinasabi, yung takot, nasa isip lang yan. And kung hindi mo ito try, you'll never know kung kaya mo or hindi mo kaya. Diba? Kasi sabihin mo, di ko kaya. Paano mo nasabing hindi mo kaya? Eh, hindi mo tinatry. Try mo bago mo masabi na hindi mo kaya or kaya mo. Totoo So, yan, coach. any words of wisdom na gusto mong i-share sa mga aspiring freelancer na katulad mo, walang background sa bookkeeping before, natatakot na, takot sa interview, kunwari, or nagdadao sa sarili na, kaya ko pa kaya to, or pwede pa ba ako dito? Ano yung masasabi mo sa kanila? Sa mga katulad ko, lalo na yung mga full-time mom, talagang unang-una prayer. Talagang kailangan natin ng maraming prayer para i-guide tayo. Kasi, kumbaga, dahil sa prayer, kaya kung natuntun yung video nyo, yung mga YouTube nyo, and yung course nyo, sa dami ng courses, coach, bakit sa course nyo ako nag-enroll? Pero honestly, coach, meron din po ako isang in-enrollan, pero iba po talaga yung sa inyo. Iba talaga yung support system. So, yun ang masasabi ko sa mga kapwa kong aspiring DAs, bookkeepers, virtual bookkeepers, ano lang, tiyaga. Tapos, yung self-confidence mawawala, pero
kailangan i-gain uli natin. Tapos talagang maraming effort para mag-aral. Yung mga exercises, activities ni coach, kung naka-enrollment kayo na ngayon, talagang gawin nyo kasi doon talaga matututo tayo ng hands-on. Doon mo, iba kasi yung pag nanonood ka lang, iba yung pag ginagawa mo na. Pag ginagawa mo na, doon yung matututunan kung ano yung mga posible mo palang mali. So hanggang pag pinapanood mo siya, ay okay. Pero pag ginagawa mo na siya, andun mo na malalaman, ay magkakamali ka sa date. Ano, coach, date na date lang, pero ang dami mo nang maguguluhan. Dahil sa something date lang na format. Ayun. So yun lang, yung sarili-sarili time. So hindi ko pa, eto nire-remind ko rin yung sarili ko, coach, na may timing si Lord. So hindi dahil gusto natin, eto na, gusto natin magtatrabaho na itong month na to, kailangan itong month na to, meron na akong client. So nakig-Lord pa rin. So habang gumagawa tayo, habang nag-aaral tayo, habang nag-apply tayo, huwag natin kakalimutan yung andyan si God para i-guide tayo at sa proper timing niya talaga. Kung ano yung timing ni God, mangyayari ang lahat ng coach. Oh, thank you so much po sa pag-share, and for sure maraming makaka-relate sa story mo. Maraming full-time mom na nanonood ng video na to. And lahat din na may doubt, like for example, wala akong background sa bookkeeping, kaya ko ba yan? So, eto na yung patunay na kung gusto mo talaga matuto, then may paraan para matuto. So, thank you so much po sa time mo today, and I'm looking forward na makahear pa ng maraming wins sa'yo. So, sabi ko nga, mahirap siya, pero once na magkaroon ka ng isa, tuloy-tuloy na yan. So, pero ganun pa rin. Take action, maghanap ng clients, mag-send ng proposal para madagdagan siya. So, thank you so much po sa time mo, and I know you're busy po. So, thank you so much. So, sobrang na-appreciate ko lahat po ng good feedback mo about my team and sa course ni Kaji. Thank you so much po. Thank you, coach. Salamat po. So, sana marami kayong natutunan at nagustuhan nyo ang story na to. If you want more videos or interviews like this, just let me know sa comment section, and Kaji will try to interview more mentee na galing sa community ni Kaji. So, that's all for today, and I hope to see you again sa next video ko. Bye!